And now, meron pong Bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon or every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police pati military. Alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat or a boat somewhere na pwede ka na automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police dapat ganun at hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, nag-awa naman ito mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayo mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsahan na natin yan kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we can improve on our organization sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan tayo na ganito at the fastest way really for a reactive move, police pati military. Alam ko naawa pati police, especially if they are put to task or being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali yung trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na aabutan natin na gano'n, we'll just have to make do for it. Masama man pakinggan, pero pagpasinsahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Okay, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan po iboto yung mga kandidatong i-endorse? Alam mo, I hate to kung sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sanang mag-neutral na lang muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, siyudad. Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, yung ganun, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga
politicians because they are sa ayaw mo at sa hindi. Kasali na yan sa ano yan. Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan. Kailangan nila yung lubak-lubak na basura ang daan nila. Saan sila pupunta? Barangay captain. Saan tatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, baski malaria, hindi yan siya pupunta magdiretso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain o deputy mayor or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir kasi buong Hindi, araw okay na na. siya. Okay. Ako na naman yung Anong oras na ba? pansabida na naman. Mga alauna siguro. Uwi na. Kung, yes, sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi dalawa man pa. sabi ko, punta pa raw ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Kapuesto yan dyan eh. Dalawang katanungan. Sige, isa. Mayor President Duterte, kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po nating OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga... Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Mayroon po kasi po ng mas kabalita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction patungkol? Mahirap yan.